Naalala ko noong 6 na taong gulang ang anak ko. Napansin ko na mayroong bukol na tumubo sa likod ng tainga niya. Pina-check up ko siya at ang sabi nila tumor ito. Isang partikular na uri na sumisira ng mga buto. Hindi ito nakamamatay noong panahong yon pero walang anumang epektibong lunas dito. At sinabi niya na talagang napakasakit nito. Dahil sa tuwing namamaga ito, kailangan ng anak ko na magpa-opera para tanggalin ang naimpekyong buto. Kung hindi, manganganib ang buhay niya. Pagkarinig ko sa sinabi ng doktor, talagang ganap akong nagulat. 6 na taon lang ang anak ko, paano siya nagkasakit ng ganito? Labis talaga akong nalungkot. Bago pa lamang akong mananampalataya noon. At naisip ko na dahil naniwala ako sa Diyos, siya dapat ang bato ko. Pinilit ko ang sarili ko na manatiling matatag sa aking pananampalataya. Tama yan. Naniwala ako na hanggat nakasandal ako sa Diyos, ang anak ko ay tiyak na gagaling. Ang operasyon ng anak ko ay naging ganap na matagumpay. At napakabilis ng paggaling niya. 3 araw pagkatapos ng operasyon niya, nakakatakbo na siya. At nakalabas pagkatapos ng 1 linggo. Salamat sa Diyos. Pagkatapos na yun, nakaramdam ako ng malaking motibasyon sa pananampalataya ko. Malugod kong tinanggap ang anumang gawain na ibinigay ng simbahan sa akin. At lagi kong ginawa ang tungkulin ko, umulan man o umaraw. Hindi ito naunawaan ng pamilya ko at ang mga taong malapit sa akin ay lagi may sinasabi pagtalikod ko. Pero hindi ko pinansin ito. Hanggat patuloy akong nagtatrabaho ng mabuti, tiyak na pagpapalain ako ng Diyos. 2 taon ang mabilis na lumipas. Pumunta sa akin ang anak ko nakahawak sa baywang, sinasabi na masakit ito. Ang gayong hitsura ng sakit sa kanyang mukha ay nagbigay sa akin ng masamang pakiramdam. Itinaas ko agad ang kamiseta niya at nakita ko ang bukol na tumutubo kung saan niya sinabi na masakit. Umiyak siya sa sakit ng bahagya kong hinipo ito. At alam ko na bumalik ang kanyang kondisyon. Madali ko siyang dinala sa ospital. Kinumpirma ng isang test na ang kanyang sakit ay bumalik. Hindi ko mapigilang isipin nung nakita ko siya pagkatapos ng una niyang operasyon na may napakaraming tubo. Mukha siyang nanghihina at labis talaga akong nahirapan. Hindi ko talaga kayang isipin kung gaano ang pagtitiisan niya ngayon. Kapag naiisip ko kung gaano siya magdurusa sa ganito kamurang edad, labis akong nababalisa na hindi ako makakain o makatulog. Buong puso kong hinihiling na ibigay sa akin ang sakit niya o ako ang magdusa sa halip na siya. At hindi ko talaga maintindihan kung bakit hindi iningatan o prinotektahan ng Diyos ang pamilya ko. Kahit na sobrang gumagawa ako para sa kanya. Yun din ang araw nang ang isang sister ang pumunta sa akin. At sa pagbabahagi niya naunawaan ko na ang pagkakasakit ng anak ko ay bagay na hinahayaan ng Diyos na mangyari. Kailangan kong magdasal at sumandig sa Diyos. Tama. Kailangan kong tumayong saksi para sa Diyos at manatiling matatag sa pagtupad ng aking tungkulin. Patuloy akong dumalo sa mga pagtitipon at mas ibinigay ang sarili ko sa mga tungkulin ko. Sa mga pagtitipon, binahagi ko ang aking karanasang ito sa mga kapatid. Humahanga sila sa akin dahil sa aking pagiging matapat. Nang marinig ko silang pinupuri ako ng ganito, tiyak kong tumatayo akong saksi ng Diyos at napagpapalain niya ang anak ko. Ang sakit ng anak ko ay lumabas sa 5 pagkakataon. At sinabi ng doktor na masyadong maraming tumutubo sa kanya, halos 1 bawat 6 na buwan. At magiging banta sa buhay ito kapag hinayaan lang. Iminungkahi niya ang chemotherapy at radiation nang makita kong makakatulong yon. Nung narinig ko yon, ganap akong nasiraan ng loob. Labis talaga akong nasaktan na nagsimula akong mga tuwiran sa Diyos. Labis akong gumagawa araw-araw at anumang uri ng paghatol. Ang nararanasan ko mula sa iba, di ko kailanman itinanggi ang Diyos. Patuloy kong ginagawa ang tungkulin ko. Bakit di pinoprotektahan ng Diyos ang anak ko? Nag-uumapaw rin ako sa mga hinaing. Patuloy akong dumadalo sa mga pagtitipon at ginagawa ang mga tungkulin ko. Pero mas napapalayo ang puso ko sa Diyos. Madalas tulala at nakahawak lang sa aklat ng mga salita ng Diyos. Talagang nagdusa ako. Ibinuhos ko ang puso ko sa Diyos. O Diyos, labis akong nasasaktan ngayon.
Hindi kita dapat sisihin sa mga problema sa kalusugan ng anak ko. Ngunit hindi ko maintindihan ang kalooban mo. O kung paano ko dapat malampasan ito. O Diyos, pakiusap at nubayan mo ako na maunawaan ang iyong kalooban. Amen. Tapos naisip ko ang mga salitang ito ng Diyos. Ipagpalagay ng inalis ng Diyos si Job, matapos siya magpatotoo, magiging matuwid din ng Diyos noon. Amen. Amen. Tapos ay nahanap ko agad ang himnong ito ng mga salita ng Diyos. Ang pagiging matuwid ay hindi pagiging patas ang makatuwiran o paglalaan batay sa gawaing nagawa o pagbayad sa iyo para sa gawaing natapos mo o pagbibigay sa iyo ng nararapat ayon sa kung gaano ka nagsisikap. Hindi ito katuwiran. Ipagpalagay ng inalis ng Diyos si Job, matapos siya magpatotoo, magiging matuwid din ng Diyos noon. Bakit ito tinatawag na katuwiran? Madaling sabihin para sa mga tao na matuwid ang Diyos kapag umaayon ng isang bagay sa kanilang mga kuro-kuro. Ngunit kapag hindi umaayon ng isang bagay o hindi nila ito maintindihan, nahihirapan silang sabihin na matuwid ang Diyos. Ang pinakadiwa ng Diyos ay katuwiran. Bagamat hindi madaling unawain ang kanyang ginagawa, matuwid ang lahat ng kanyang ginagawa. Hindi lamang talaga ito nauunawaan ng mga tao. Nang ibigay ng Diyos si Pedro kay Satanas, paano tumugon si Pedro? Hindi maarok ng mga tao ang iyong mga pagkilos, ngunit ang lahat ng gawin mo'y may mabuting kalooban at pagiging matuwid. Paanong hindi ko pupurihin ang iyong mga matatalinong gawa? Amen. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay matuwid. Bagamat maaaring hindi mo ito maarok, hindi ka dapat manghusga ng basta-basta. Kung ang ginagawa niya ay tila di makatuwiran o may kuro-kuro ka rito't sinasabi mong hindi siya matuwid, masyado kang hindi makatuwiran. Nakakita si Pedro ng ilang bagay na hindi maunawaan, ngunit sigurado siya na naroon ang karunungan ng Diyos at ang kanyang kabutihang loob. Hindi maaarok ng mga tao ang lahat ng bagay. Sa gayon, hindi madaling malaman ang disposisyon ng Diyos. Amen. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Habang iniisip ang mga salita ng Diyos, nagliwanag ang puso ko. Ang pagiging matuwid ng Diyos ay hindi gaya ng iniisip kong patas at makatuwiran o pantay. At hindi ito tungkol sa pagtanggap ng kabayaran sa iyong gawain na nakukuha ang iyong binigay. Hindi matarok ng mga tao ang mga gawa ng Diyos. Pero ano man ang kanyang gawin o paano man niya pakitunguhan, lahat ng ito ay matuwid. Tama. Nakapaloob dito ang karunungan ng Diyos. Iyon ay dahil ang kanyang pinakadiwa ay matuwid. Amen. Nakita ko na hindi ko naintindihan ang matuwid na disposisyon ng Diyos. May kuro-kuro ako na dahil naniwala ako sa Diyos, dapat nabantayan niya ako. At dahil ginugol ko ang sarili ko sa Diyos, dapat niyang gawing maayos ang landas ko. Dahil naniwala ako sa Diyos, dapat napagpalain kami. Hindi ba ako nakikipagkasunduan sa Diyos? Habang naiisip ito, binuksan ko ang aklat ng mga salita ng Diyos at binasa ko ang siping ito. Ang hinahabol mo ay ang kapayapaan pagkatapos na maniwala sa Diyos, na ang iyong mga anak ay mailayo sa sakit, ang iyong asawa ay maganda ang trabaho, ang mga anak mo ay magkaroon ng mabuti at disenteng asawa, ang iyong mga baka ay makapag-araron ng mahusay, at na maging maganda ang panahon para sa mga pananim. Ito ang iyong hinahanap. Ang iyong hinahabol ay mabuhay ng maginhawa, walang mga aksidenteng dumating sa iyong pamilya upang ang hangin ay lampasan ka lamang, upang ang iyong mukha ay di mabahira ng dumi, upang ang mga tanim ng iyong pamilya ay hindi bahain, upang ikaw ay hindi maapektuhan ng anumang sakuna, upang mabuhay sa pag-iingat ng Diyos, upang mabuhay sa isang maginhawang tirahan. Ang duwag na kagaya mo na palaging naghahabol sa laman, mayroon ka bang puso? Mayroon ka bang espiritu? Hindi ka ba isang hayop? Ibinibigay ko ang tamang daan ng walang kapalit pero di ka nagsisikap. Isa ka ba sa mga naniniwala sa Diyos? Ipinagkakaloob ko ang tunay na buhay ng tao sa'yo, gayon may hindi ka nagsisikap. Wala ka bang pagkakaiba sa baboy o aso? Di hangad ng mga baboy ang buhay ng tao o paglilinis, at di nila nauunawaan kung ano ang buhay. Bawat araw pagkatapos magpakabusog natutulog na sila. Naibigay ko na ang tamang daan, gayon man na hindi mo ito nakamtan, wala kang pag-aari. Payag ka bang magpatuloy ng ganitong buhay, ang buhay ng baboy? Ano nga ba ang kahalagahan ng mga gayong taon na nabubuhay? Ang iyong buhay ay kasumpa-sumpa. Nabubuhay ka sa gitna ng karumihan at hindi ka naghahabol ng anumang layunin. Hindi ba't ang iyong buhay ang pinakahamak sa lahat?
Mayroon ka bang lakas ng loob na tumingin sa Diyos? Kung magpapatuloy ka na dumanas ng ganito, hindi ba't wala kang matatamo? Amen. 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 Ibununyag ng mga salita ng Diyos ang lahat ng motibo at labis na pag-asang mayroon ako sa aking pananampalataya. Iniwan akong walang mapagtaguan ng bawat isang tanong ng Diyos. Mula sa simula, ang pananampalataya ko ay para lang magkamit ng mga pagpapala. Inakala ko na sa paggugol ko sa paniniwala sa Diyos, pagpapalain ako ng Diyos ng mapayapang buhay at kalusugan para sa anak ko. Kaya patuloy kong ginagawa ang tungkulin ko kahit na siniraan ako ng mga kaibigan at pamilya ko. Nung muling sumumpong ang sakit ng anak ko, akala ko noon ay sinusubok lang ako ng Diyos para makita ang pananampalataya ko sa Kanya. Inisip ko na hanggat nakakaya ko ang mga pagdurusa at nagpapatotoo sa Diyos, tiyak na pagpapalain niya ako at ang anak ko ay gagaling. Kaya noong nagkasakit uli siya at nalagay pa sa panganib ang buhay niya, ang pag-asa ko sa mga pagpapala at biyaya ay nasira sa isang iglap. Nagsimula akong magreklamo at mga tuwiran sa Diyos at sinisi ko ang Diyos sa pagiging di patas. Nawala rin ang gana ko na gawin ang tungkulin ko. Ang paghatol na nasa mga salita ng Diyos ang nagpakita sa akin na ang lahat ng labis kong paggawa ay upang makamtan lang bilang kapalit ang mga pagpapala. Ganap na pakikipagkasunduan yun sa Diyos upang dayain ang Diyos. Tama. Ganap akong nakumbinsi sa harapan ng realidad. At nakita ko na ang Diyos ay tunay na banal at matuwid. Tama. Kaya niyang makita ang ating mga puso't isipan. Kung hindi dahil sa magkakasunod na mga sitwasyong ito, na nagpakita na ang mga pananampalataya ko ay madumi at may mali akong pananaw sa paghahanap, maililigaw pa rin ako ng panlabas kong mabuting asal. Maiisip ko pa rin na may malakas akong debosyon sa Diyos. Nakita ko na hindi ko pala kilala ang sarili ko. Tama yun. Kalaunan ay binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Nahaharap sa kalagayan ng tao at sa loobin ng tao sa Diyos, gumawa ang Diyos ng bagong gawain. Na tinutulutan ang tao na taglayin ang pagkakilala at pagsunod sa Kanya at kapwa pag-ibig at patotoo. Kaya kailangang maranasan ng tao ang pagpipino ng Diyos sa Kanya, gayon din ang Kanyang paghatol, pakikitungo at pagtatabas sa Kanya. Kung wala ito, hindi kailanman makikilala ng tao ang Diyos. At hindi kailanman makakaya na tunay na umibig at magpatotoo sa Kanya. Ang pagpipino ng Diyos sa tao ay hindi lamang para sa kapakanan ng isang may kinikilingang epekto, ngunit para sa kapakanan ng isang epekto na may iba't ibang aspeto. Sa ganitong paraan lamang ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagpipino sa kanila na nakahandang hanapin ang katotohanan. Upang ang kapasyahan at pag-ibig nila ay magawang perpekto ng Diyos. Sa kanilang mga nakahandang hanapin ang katotohanan at nananabik para sa Diyos, walang anuman ang mas makahulugan o lubhang makatutulong kaysa sa pagpipino na kagaya nito. Ang disposisyon ng Diyos ay hindi kaagad nakikilala o nauunawaan ng tao sapagkat ang Diyos, sa bandang huli ay Diyos. Imposible sa Diyos na magkaroon ng kaparehong disposisyon kagaya ng sa tao at kaya hindi madali para sa tao na malaman ang kanyang disposisyon. Ang katotohanan ay hindi likas na taglay ng tao. At hindi madaling nauunawaan ang mga ginawang tiwali ni Satanas. Ang tao ay walang katotohanan at walang kapasyahan na isagawa ang katotohanan. At kung hindi siya nagdurusa at hindi pinipino o hinahatulan, ang kanyang kapasyahan ay hindi magagawang perpekto kailanman. Para sa lahat ng mga tao, ang pagpipino ay napakasakit at napakahirap tanggapin. Ngunit sa panahon ng pagpipino, ginagawang payak ng Diyos ang kanyang matuwid na disposisyon sa tao. At isinasa publiko ang kanyang mga hinihingi para sa tao. At nagbibigay ng mas maraming kaliwanagan at mas maraming pagtatabas at pakikitungo. Sa paghahambing sa mga katunayan at sa katotohanan, tinutulutan niya ang taong mas makilala ang sarili at sa katotohanan at binibigyan ang tao ng higit na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Sa gayon ay tinutulutan ang tao na magkaroon ng mas tunay at dalisay na pag-ibig sa Diyos. Iyon ang mga layunin ng Diyos sa pagsasakatuparan ng pagpipino. Amen. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Mula sa mga salita ng Diyos na unawaan ko, na tayo sinusubok at pinipino at pinagdurusa ng Diyos para linisin tayo upang makita natin ang katotohanan ng ginawa tayong tiwali ni Satanas.
at maunawaan ang mga tiwaling disposisyon at ang karumihan ng ating pananampalataya. Saka tayo pwedeng maghangad ng katotohanan at mabago. At magkamit ng tunay na pananampalataya at pagpapasakop sa Diyos. Tama yun. Sa huli, maaari tayong maligtas ng Diyos. Amen. Ang paulit-ulit na pagkakasakit ng anak ko ay ganap na naghayag ng motibasyong magkaroon ng mga pagpapala na itinatago ko. Sa pagninilay sa sarili ko, nakita ko na iniisip ko ang lahat ng posible kong gawin upang magkaroon ng mga pagpapala. Mukhang masigasig talaga ako at nakatuon sa paghahanap, pero ang mga kasuklam-suklam kong motibo ay nasa likod ng mga yon. Kinontrol ako ng laso ni Satanas na ang bawat tao para sa kanyang sarili, bahala na ang iba. Inisip ko muna ang sarili kong mga interes sa lahat ng ginawa ko. At nang mawasak ang mga inaasahan ko, nilabanan ko ang Diyos at siningil ko siya. Ipinakita ko ang lahat ng uri ng kapangitan. Talagang labis ako makasarili at kasuklam-suklam. Paano yun matatawag na pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos? Nilalabanan ko lang siya at sinusubukang dayain siya. Nang maunawaan ko ito, nagpatira pa ako sa harapan ng Diyos at nanalangin. O Diyos, sa lahat ng mga lumipas na taon, pinangahawakan ko ang mga motibo ko upang magkaroon ng mga pagpapala. Sinusubukan kong makipagkasunduan sa iyo palagi at ganap na wala akong katapatan. Napakamakasarili ko at kasuklam-suklam. Handa akong isuko ang aking mga motibo. Ipaubaya sa iyo ang anak ko. At magpasakop sa iyong mga pagsasaayos, talagang hindi na ako magrereklamo. Amen. Amen. Talagang nakaramdam ako ng kalayaan at kapayapaan pagkatapos ng panalangin ito. Kalauna nasa ibang bayan ako para sa tungkulin ko. Tinawagan ako ng asawa ko at sinabi sa akin na ang sakit ng anak namin ay kumalat na. May mga tumor siya sa kanyang ulo, likod at leeg. Wala nang pag-asang makontrol pa ito. Hindi ako nakapagsalita ng matagal pagkatapos kong marinig siyang sabihin yon. Hindi ko kayang maisip ang pinagdaraan ng kondisyon ng anak ko. At talagang hindi ko kayang harapin ang nangyayari. Paulit-ulit akong tumawag sa Diyos. O Diyos, labis akong nanghihina ngayon. Pakiusap liwanagan mo ako at tulungang maunawaan ang kalooban mo. Amen. Pagkatapos manalangin, nabasa ko ang siping ito mula sa mga salita ng Diyos. Sa tao, marami ang ginagawa ng Diyos na hindi kayang unawain at ni hindi ka panipaniwala. Kapag nais ng Diyos na pangasiwaan ng isang tao, ang pangangasiwang ito ay madalas nasalungat sa mga kuro-kuro ng tao. At hindi niya kayang unawain. Gayunpaman, ito mismong di pagkakatugma at kawalan ng kakayahang maunawaan ay mga pagsubok at hamon ng Diyos sa tao. Samantala si Abraham ay nagpakita ng pagsunod sa Diyos sa sarili niya mismo. Na pinakapangunahing kondisyon ng kanyang kakayahang tugunan ang hinihingi ng Diyos. Kahit na sa iba't ibang konteksto, ginagamit ng Diyos ang iba't ibang paraan ng pagsubok sa bawat tao. Nakita ng Diyos kay Abraham ang gusto niya. Nakita niyang totoo ang puso ni Abraham. At walang kondisyon ang kanyang pagsunod. Ito mismong kawalan ng kondisyon na ito ang ninais ng Diyos. Madalas sabihin ng mga tao na, inialay ko na ito, tinalikuran ko na iyan. Bakit hindi pa rin nasisiyahan ang Diyos sa akin? Bakit niya ako isinasailalim sa mga pagsubok? Bakit niya ako parating sinusubukan? Ito ay nagpapakita ng isang katotohanan. Hindi nakita ng Diyos ang iyong puso. At hindi niya nakamit ang iyong puso. Hindi niya nakita ang katapatan na gaya ng ipinamalas ni Abraham nang nagawa niyang itaas ang patalim niya upang patayin ang kanyang anak na lalaki't ialay siya sa Diyos. Hindi niya nakita ang iyong walang kondisyong pagsunod. At hindi pa siya nakaramdam ng kalinga sa iyo. Sa makatuwid, natural lamang na patuloy kang sinusubok ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Paulit-ulit kong pinag-isipan ang mga salitang ito. Noong inialay ni Abraham ang tanging anak niya sa Diyos, hindi siya humingi ng anuman para sa kanya o nakipagtalo man. Alam niya nang walang pag-aalinlangan na ang kanyang anak ay ibinigay ng Diyos. At tama at angkop na ibigay siyang muli gaya ng nais ng Diyos.
Iyon ang uri ng konsensya na dapat mayroon ng isang nilalang. Kahit na napakasakit nito para sa kanya, nagawa pa rin niyang magpasakop sa Diyos. Sa huli, talagang kinuha niya ang patalim upang patayin ang kanyang anak. Na nagpapakita na ang kanyang pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay tapat. At kayang mapagtiisan ang isang tunay na pagsubok. Pero narito ako. Sinabi ko na handa ako na magpasakop sa mga pagsasaayos ng Diyos at ibigay ang anak ko sa Diyos. Pero hinawakan ko ang mga sarili kong hinihingi sa puso ko. Lalo na noong narinig ko na ang kondisyon niya ay lumala at hindi na kayang gamutin. Hinaharap ang posibilidad na mawala siya sa akin. Nalaman ko na may mga hinihingi ako sa loob ko. Hindi ko sinabi ang mga ito. Pero sa puso ko, gusto kong hilingin sa Diyos na pagalingin siya. Nakita ko na talagang hindi ako makatuwiran at kulang ako sa pagsunod sa Diyos. Ang totoo, hindi ko pag-aari ang anak ko. Hiningahan siya ng buhay ng Diyos. Ang katawan ko ay kasangkapan lang upang maisilang siya. Ang buhay niya ay ganap na inayos ng Diyos matagal na panahon na ang nakakalipas. Nagpasya na ang Diyos kung gaano siya magdurusa, kung gaano paghihirap ang haharapin niya sa buhay niya. Tama. Kailangan kong magpasakop sa pagsasaayos ng Diyos. Tama. Amen. Habang iniisip ito, nanalangin ako sa Diyos. O Diyos, hindi sa akin ang anak kong lalaki. Kukunin mo man siya o hindi, alam ko na nakapaloob dito ang iyong mabuting kalooban. Handa po akong magpasakop. At ilagay ang buhay ng anak kong lalaki sa iyong mga kamay. Hindi na po ako magrereklamo ano man ang iyong gawin. Amen. Amen. Nawala ang sakit na naramdaman ko pagkatapos kong manalangin. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Isang araw, pagka-uwi ko galing sa isang pagtitipon, tinawagan ako ng asawa ko at nasasabik na sinabi sa akin na lahat ng mga tumor ng anak namin ay wala na. Nakumpirma ito ng ginawang CT scan sa ospital. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tama. Nung narinig ko ang balita, sobrang tuwa ko na napaiyak ako. Paulit-ulit na sumisigaw ako sa puso ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang partikular na karanasang ito ay ipinakita sa akin ang dakilang kapangyarihan ng Diyos at ipinaranas ang mga salitang ito mula sa Kanya. Anuman at lahat ng bagay, buhay man o patay, ay lilipat. Magbabago, mapapanibago at maglalaho alinsunod sa mga iniisip ng Diyos. Ganito pinamumunuan ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Ipinakita sa akin ito ang pagkamakapangyarihan sa lahat at soberanya ng Diyos na kaya niyang gawin ang bagay mula sa wala at mawala ang bagay na umiiral. Lahat ay sinasaayos ng kamay ng Diyos. Tama. Buong puso ako nagpasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Isang taon nang lumipas at nakatanggap ako ng di inaasahang mensahe sa asawa ko na ang sakit ng anak namin ay bumalik. At nasa ospital siya upang magpakimo. Nasaktan ako nang marinig yon pero naalala ko ang dati kong karanasan. Nakahanda akong magpasakop sa mga orkestrasyon at pagsasaayos ng Diyos. Amen. Sa gulat ko, nakalabas ang anak ko pagkatapos lang ng 2 linggo. At nanatili siyang malusog hanggang sa araw na ito. Salamat Tama. sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sinisi ko man ng Diyos at nagkamali ako ng pagkaunawa sa Kanya tungkol sa karamdaman ng aking anak. Hindi siya nagtuon sa kamangmangan ko, kundi niliwanagan at ginabayan ako ng Kanyang mga salita upang maunawaan ko ang pagkamakapangyarihan sa lahat at mabago ang pananaw ng pagkakaroon ng pananampalataya upang magkaroon lang ng mga pagpapala. Ito'y tunay na biyaya at mga pagpapala ng Diyos. Amen. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Salamat sa Amen. Diyos. Amen. Amen.